Pinagtibay ng ilang miyembro ng Kamara ang mga panukalang batas na layong magbigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na naghahangad ng maayos sa trabaho at para rin makatulong sa usaping pinansyal sa mga mahihirap na mamamayan. Narito ang report ni Kate Trenya. Sa pagpupulong ng Technical Working Group ng Committee on Poverty Alleviation, tinalakay ang mga panukalang batas na layong bigyan ng discount o waiver ang indigent job seekers sa pagkuha ng mga pre-employment documents mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito ang House Bill numbers 38, 252, 454, 968, 1389, 1515, 2068, 2573, 3324, 3740, 4685 at 5384. Binigyang diindi ni 4Ps Party List Representative G.C. Abalos na posible pang madagdagan ang discount para sa mga aplikante para maengganyo ang mas marami na maghanap ng trabaho at makatulong sa ekonomiya. Sinang-ayunan naman ito ni Nanay Party List Representative Flora Villatco na nagsabing makatutulong ang panukala sa pagbaba ng unemployment rate sa bansa. Mas magandang impact yun, mas malaking discount, pero yung makakontribute ng bawat employees sa mga taxes para sa atin, para sa ikauunlad ng ekonomiya is mas malaki. Ayon naman sa National Anti-Poverty Commission, sa pamamagitan ng e-gov application, maaari pang mabawasan ang mga bayarin sa mga dokumento. Actually, if we also integrate or use our e-gov PH, we can minimize the cost that we can be shouldered and even the fees that to be paid. Because one of the major factors that might affect the requirements of our job seekers is the financial capacity for the availment or securing the permits or the documentary requirements for their employment. Malaking benepisyo rin ito para sa mga katutubong Pilipino ayon sa National Commission on Indigenous Peoples, lalo na sa mga lumuluwas sa lungsod para maghanap ng trabaho. Suportado naman ng Philippine Statistics Authority ang mga panukala, ngunit humihiling sila ng subsidy para mapanatili ang operasyon ng kanilang ahensya. Gusto ko rin po itanong Madam Chair sa DSWD dahil kasama rin naman sila sa IRR kung meron naman tayong mga existing na social amelioration or social support services kung saan pwede, doon na lang natin pwede kunin yung monetary support na kakailanganin ng first-time job seekers. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Trenya, Congress News.